Breaking news! Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ipinadala umano sa West Philippine Sea para bantayan ng mga barko ng China na umaaligid umano sa Bao de Masilok. Samantala, Pangulong BBM dumating na umano sa Melbourne, Australia. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ang Philippine Coast Guard ay nagpadala umano ng kanyang pinakamalaking barko sa West Philippine Sea upang palakasin at madagdagan ng kanilang presensya sa lugar. Ito ay isang hakbang upang patuloy na pangalagaan ang karapatan at interes ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, binabantayan umano ng Philippine Coast Guard ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea dahil umano nandyan ang mga presensya ng mga barko ng China lalo na sa Bao de Masilok. So kailangan talaga nandyan din ang presensya ng Philippine Coast Guard para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa dito, ang presensya ng malaking barko ng Philippine Coast Guard ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng seguridad sa mga karagatan sa West Philippine Sea. Ito ay nagpapataas din ng kumpiyansa sa mga mangingisda ng pangisdaan na malaya at ligtas mula sa anumang panganib o paglabag sa kanilang karapatan. Ang Philippine Coast Guard ay mayroong tungkulin na protektahan ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea sa pamamagitan umano ng pagpapadala ng malalaking barko, maaring masiguro at pagpapatupad ng mga batas at regulasyon na naglalayon mapangalagaan ang interes ng mga mangingisda sa nasabing lugar. At ayon pa dito, ang mga malalaking barko ng Philippine Coast Guard ay may kakayahan na magsagawa ng search and rescue operation sa mga aksidente o sakuna sa karagatan. Ang mga barko ay maaaring magamit upang maghanap ng rescue at maghatid ng tulong sa mga mangingisda na nangangailangan ng tulong, ay nagbibigay ng dagdag na seguridad at proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Ang pagkakaroon ng mga ligtas at produktibong kapaligiran sa West Philippine Sea ay nagbubunga ng pagpapaunlad ng ekonomiya, partikular na sa sektor ng pangingisda. Kapag ang mga mangingisda ay mas kampante, ay may kakayahan pangapangisda sa mga malalaking karagatan na maaari silang makakuha ng mas malaki at huli na mas mataas na kita. Ayon pa nga umano rito, sinusuguro na rin umano ng Philippine Coast Guard na hindi na maulit ang nangyari. Mga nakaraang buwan lamang ay hinaras umano ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Pinabalik umano ang mga huli na yaman dagat ng mga mangingisdang Pilipino sa Bao de Masilok, kung saan umano inaangkin ng China na kanila umano yung teritoryo, kaya pinabalik umano ng China ang mga nahuling mga yaman dagat ng mga mangingisdang Pilipino. Kaya ngayon, patuloy na ang pagpapatrolya ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard sa Bao de Masilok, kung saan umano dumadami na ang mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa Bao de Masilok. Inutos din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources na panatilihin ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagpapadala umano ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ay may iba't ibang layunin. Ayon pa dito, ang pagpapadala ng pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ay naglalayon magpatrolya at magbantay sa West Philippine Sea. Ito ay upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at iba pang mga sibilyan na naglalayag sa nasabing lugar. At isa pa rito, ang pagkakaroon ng malaking barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng kakayahan ng bansa na panatilihing mapayapa at ligtas ang nasabing lugar. Ito ay isang paraan ng Pilipinas upang ipakita ang kanyang soberanya at pangangalaga sa mga teritoryo nito. At ang pangatlo naman mga kababayan, ang malaking barko na ito ng Philippine Coast Guard ay may kakayahan na magamit sa mga search and rescue operation sa West Philippine Sea. Kapag may mga aksidente, sakuna, sa karagatan, maaaring gamitin ang mga barko upang maghanap ng mga rescue at maghatid ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong. At ang pang-apat, ang Philippine Coast Guard ay may tungkulin na ipatupad ang batas sa regulasyon sa karagatan, pati na ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng pinakamalaking barko, maaari silang magpatrolya at tiyakin na susunod ang mga ito. At ayon pa dito, ang malaking barko na ito ng Philippine Coast Guard ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa ekonomiya ng bansa
Ito rin ay dahil sa pagpapalakas ng seguridad at kumpiyansa ng mga mangingisda. Dahil sa ngayon, maraming barko ng China ang umiikot lang umano sa Bao de Masinloc kung saan umano nangingisda ang mga Pilipino. Kaya napakaganda umano na nandyan ang presensya ng Philippine Coast Guard. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita, dumating na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nito lamang linggo sa gabi sa Melbourne kung saan siya malugod na sinalubong ng mga opisyal ng gobyerno ng Australia kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ang mga delegado ng Pilipinas para sa ASEAN-Australia Special Summit. Ang eroplano na sinakyan ni Pangulo at ang kanyang in-storage lumapag sa Melbourne Airport dakong 7:15 PM local time at 4 PM naman sa Pilipinas. Lalahok umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN sa Australia Special Summit kung saan uulitin niya ang posisyon ng Pilipinas sa mga isyong pangrehiyon at pandaigdigan at pasasalamatan din ang gobyerno ng Australia sa walang patid na suporta nito sa panuntunan ng batas. Inaasahan na magsasagawa rin siya ng mga bilateral na pagpupulong kasama ang Prime Minister ng Australia at New Zealand. Makikipagkita din si Pangulo sa mga Filipino community sa Melbourne at magsulong ng negosyo sa mga pamamagitan umano ng Philippine Business Forum Department of Trade Industry at maghatid ng pangunahing talumpati sa mga institute kung saan itatampok niya ang papel ng Pilipinas bilang aktibong kalahok sa mga gawain sa mundo at isang kontributor sa arkitektura ng seguridad sa rehiyon na nakabatay sa patakaran. Ang bilateral na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay itinatag noong Hulyo 4, 1946. Nilagdaan ni Pangulong Marcos ang punong ministro ng Australia na si Anthony Albanese ang isang kasunduan noong Setyembre noong nakaraang taon na nag-aangat sa bilateral na relasyon ng Pilipinas at Australia mula sa kaprehensibo tungo sa estratehikong partnership. Patuloy na sinusuportahan ng Australia ang Pilipinas bilang ika-11 na pinakamalaking pinagmumulan ng kabuuang Official Development Assistance sa bansa na may mga grant commitment na nagkakalaga na 184 million US dollar. At ayon pa nga umano rito, ang pagbuo ng mga ugnayan ng Australia sa mga bansang Timog Silangan Asya ay isang prioridad para sa pamahalaan. Ang special na summit ay ginugunita ang ating ibinahaging kasaysayan at matatag na nakatuon umano sa hinaharap kung paano natin mapaalalim ang ating ugnayan at pakikipag-ugnayan ng Australia sa ating rehiyon. Napakalaking tulong umano ang ginagawa ng Australia para sa bansang Pilipinas. Lalo pa ngayon, sinusuportahan nito ang pagtatanggol ng Pilipinas sa ilan sa mga teritoryo na pilit umano inaangkin ng China sa West Philippine Sea na ikinagalit naman umano ng China na nagbanta sa Pilipinas na manggugulo umano ito kung sakaling ituloy umano ng Australia at Pilipinas ang binabalak nito. Ito mga kababayan, ano ang masasabi mo dito? At makukomento mo sa mga narinig mo. Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panunod at pakikinig. Hanggang dito na lang po.